itong si Abante, kakaiba talaga 'to at saka hindi proud yung mga churchmate ni Abante sa kanya. Kasi nga gano'n nga parang, "Ano na 'yan, ang tawag yan si Abante, ano na 'yan?" Parang kinabwisitan nga daw siya dahil gusto niyang gamitin yung church para sa politics. Sa church niya, wala siya dun na parang influence na talagang wala siyang heavy influence doon. So, ang dapat gawin ng church nila is sipain nila because they have, especially kung sila ay independent from, the whole Baptist church, then they have the more power na sipain na to kasi isang malaking kahihiyan. Ako ay congregant doon. Aalis na ako doon kasi isang malaking kahihiyan na yung aking pastor dumidila. Tapos, lifestyle check, alam mo naman na parang it doesn't, parang alam mo yan, hindi nagtatama yung kanyang pagiging pastor. In fairness, yung mga ka-churchmate niya, 'di ba after nga magsalita ng mga ka-etyosan nito ni Abante, yung ano yan sa isang quad hearing sabi niya, "Kayong mga DDS, parang ilang boto ang naibigay niyo sa mga Duterte, ganyan. Tapos parang yung kaysa daw sa mga botong naibigay niyo, something to that effect, gano'n. Na parang credit grabber. Oo, yung inaano niya na parang marami siyang naibigay na boto sa mga Duterte. Di nag-react yung mga ka-church niya kasi yung mga ka-church niya ang sinuportahan pala nung church nila noon, si Marro. Bakit siya nagsasalita? Parang he is speaking for the rest of the Baptist Church na binoto namin kayo na parang hindi, are you the ikaw ba yung parang speaker? Parang ang tawag dito, yung spokesperson ng Baptist Church? You're not. So, wag hindi ka credible. Tsaka isa kang false prophet, nakakahiya. Kung ako ang iyong one of your congregation, nakakahiyang maging isang member of your church. You are a disgrace not only to your local church but binadamay po pati yung mga ibang Baptist church kasi Babuyan talaga yan. Same lang yan kay Corona, ma'am. Yung judge, yung abogado nga ni Corona nun is magaling din yun. But siyempre yung bank account, siyempre may secretary law yung sa account, ba't nalalaman ng congressman ilan? Parang kay Trillanes lang ba na siniraan nila against sa anong tawag nito, yung ari-arian niya, tapos nakita na expose daw kuno ito yung ari-arian pero hindi pala totoo. Parang kay Trillanes na rin yung check and balances pero hindi naman balance and then hindi mo pwedeng kukunin yun sa bank automatically kasi may mga rules din yung mga bank lalo na yung security law. Kaya kailangan itong si Trillanes talaga, tama yung desisyon ni Pierre Abdin na kasuhan siya ng perjury. Pero ang problema lang sa perjury is kaya malakas ang loob ni Trillanes dyan na gawa siya ng kwento kasi maliit lang yata yung punishment ng perjury, nasa mga 1 taon o 2 taon lang. Kaya dapat talaga yung batas na yan, dapat talaga ipaakyat yan ng higpitan talaga yung perjury kasi perjury na nga siniraan ka in public pa, hindi lang yung personal. Yan. Kailangan talaga i-higpit yan yung batas na yan. Pero ngayon wala akong wala naman silang matinong batas na ginawa ngayon. Parang ang Congress is focus lang talaga sa impeachment ni Sara. Hanggang matapos yung term ni BBM, yun pa rin yan. Yun pa rin talaga ang mangyayari dyan. But anyway, sana nga hindi magkagulo. Sana nga hindi ma-impeach. Kung ma-impeach man lang, dyan na talaga maglabasan yung tao talaga na, ewan ko. Well, ano yan, sa akin DDS forever, sa totoo lang. Dapat pigilan talaga yung impeachment na yan. Dapat talaga hindi mangyari yan kasi sobrang nakakagulo lang talaga yan But anyway, whether ma-impeach si Inday o hindi, dapat ipakita na talaga natin yung disgust natin kasi hindi lang naman yung impeachment ni Inday yung nakakasulasok dito, mas marami pang ibang bagay na mas nakakasulasok. Yung impeachment na yan, kaya yan ni Inday harapin. I think she has all the full yung arsenal niya in fighting the impeachment. Ang mga problema talaga at talagang yung issue talaga na talagang nakakaapekto sa lahat ng mga Pilipino, yung mga issue tungkol sa budget at saka yung mga services na dapat nare-receive ng bawat Pilipino na hindi nila nakukuha. Ayan. Kasi isa rin sa mga goal nila, kaya nila pinapaingay yung impeachment kasi para magpapagtakpan yung mga totoong issues Kaya hindi naman sila yung problema di ba? Kaya kasi yung problema ng bansa. Ang problema ng bansa, mahal bilihin, mahal pagkain, mahal tubig, kuryente, hirap magpaaral, di ba? Ayun. Kaya lang yung si Ma'am Sara, si BP kasi alam ko magaling mahusay magpaglaban talaga. Ang problema lang yung mga kongreso kung
kung tama yung desisyon. Alam ko mali yung doon sila sa mali kaya tama na gawin nilang mali yung desisyon nila. Alam ko yun. Mangyayari talaga yan. And then I hope so atras yung iba diyan. I hope so yung sa Senate lalo na kasi nga may narinig kami na yun na nga hindi daw 100% na boboto kay Sara sa impeachment. Sana nga totoo yun. But yung 2025 wala tayo kasing magagawa diyan talagang we just have to wait and see. Sa totoo lang, mahirap mag-speculate kung anong mangyayari diyan sa impeachment ni Inday. Ako I'd rather have the impeachment not to happen. Mas okay yon na walang impeachment. Hindi na natin mape-predict kung ano, ako tingin ko, hindi natin kasi gumagalaw na yung pera diyan eh. Gumagalaw na yung pera. Hindi natin alam kung sino mabibili at hindi mabibili. Like I said earlier, labanan talaga ito ng prinsipyo. So, we just really need to watch and wait kung ano yung mga kaganapan. Ayan. Ang nangyayari dito, Ma'am Joey, is prinsipyo versus ambisyoso. Yun ang nangyayari ngayon. Yung ambisyoso si Martin na gusto talagang, alam niya, Prime Minister, President, o Vice, anong plano niya sa buhay niya. Pero, ang style kasi ni Martin kasi parang si Pablo Escobar at El Chapo, yung cartel ba? Kung nakita niyo yung moving yun. Parang ganun siya eh. Gusto niya ganito, ganyan, ganito. Gusto niya yan. But merong magpipigil sa kanya, huwag kang masyadong pataasin yung garbo mo kasi nasisira tayo. Yun na nga, nasisira sila. But at the end, itong nangyayari ngayon kasi kung naalala niyo yung movie na yun, parang ganun ang mangyayari kay El Chapo, si Escobar na lahat ng nakapaligid sa kanila matatamaan. Siyempre, sino bang matatamaan dyan? Kung kay Tambi, yung mga congressman, lalo na yung mga nasa lokal, kung pro-Tambi ka, patay ka dyan. Yari ka dyan. Lalo na yung mga pulis ngayon, naging pro-Tambi sila. And then sila pa rin ang, hindi natin alam mangyayari. Kung hindi ma-impeach si Sara, sana, kasi kung hindi nila ma-impeach yun, siya naman talagang presidente. Wala na iba. Sino pa bang kalaban nila? Wala na. Sana hindi ma-impeach. Anyway, ayan. Okay. Anyway, DDS Forever, meron ko pang gustong i-share? Okay na po ako yun, Ma'am Joey. Yun lang po ang sabihin ko. Okay. Sige. Thank you. Punta na tayo kay Tita Banig, ha? Okay po. Ayan. Wala yung isa. Asan na yung isa? Ayan. Okay, thank you, DDS Forever. Hello, Tita Banig. Hi, good morning. Good morning. Ayan, yes. Okay, medyo matagal akong absent. Although, palagi naman ako nakikinig sometimes at Team Replay. Hindi, nainggit ako kasi kay Sas, si Sas kasi laging moist, di ba? Oo. Kailangan mo magpa-moist, lalo na winter. Tita Banig. So, yeah, yun ang pinagkakaabalan ko recently. So, I went back, after 10 years, I went back to dating. To? Dating. Ay, congratulations! Okay. And so far, mukhang okay naman. So, that's what I've been, busy about. So, anyway. I'm happy for you, Tita Banig. Me too! Happy din. Okay, anyway, so going back to what I was saying. But anyway, lagi naman ako nakikinig. Minsan lang I just can't Team Replay ako minsan. So anyway, so going back to what we were talking about, yung tungkol diyan unahin ko muna itong false false prophet na si Abante. Alam mo, it takes a lot of kahalusness, I guess, for a person na isang supposed to be a pastor. Na alam mo yan, it's going to preach the word of God and then nagsisinungaling. Alam mo, maintindihan ko pa, let's say, si Lisa Marcos. Hindi man, we cannot fault her kasi hindi man siya exposed doon di ba? So, I mean, but for somebody na araw-araw, tapos supposed to be na nagbabasa ka araw-araw, so, and then every weekend ay nag-preach ka, and then, at the other days of the week, nagsisinungaling ka, at alam mong nagsisinungaling ka, alam mo, wala ka pa sa hindi ka pa sa, it takes yung pagiging yung kalyo niya, yung callousness. Hindi ko alam paano siya maharap sa salamin. Napakasinungaling mo. Tsaka wala kang dignidad, Abante. I don't know. Hindi ko alam kung ano yung style ng church nila, but it's from the sound of it. Hindi ba siya pwedeng sipain doon? May sumisimba pa ba sa kanila? Actually, yan tawag dito si Abante, parang lang naman siya, parang isa lang naman siya sa mga pastor. May yung mga ka-churchmate kasi yung church daw niya, ano daw yon? May parang silang meron silang parang isa sa mga tenet nila doon. Ay, Tita Cecilia, wait lang ha. Teka lang, i-mute muna si Tita Cecilia. Ayan. Ang tawag dito, yung church daw nila, nagpo-follow sila ng meron silang parang doctrine of autonomy, something to that effect. Marami silang parang localized. Oo, localized. So, marami silang churches. So ngayon, yung mga church na yon,
affiliated sila sa isa't isa, pero hindi sila yung parang mangingialam sa affairs ng yung kunwari isang church nila dito, wala yang say para dun sa pamamalakad nung church dun sa kabila, So gano'n. one church is independent from the other. Oo, oo. Okay. Pero parehas sila na ano, parehas sila ng kumbaga ng mga doctrines, ganyan. Parehas sila ng mga doctrines, gano'n. Ano raw yan, dumating na raw sa point yan si Abante na parang gusto niyang gamitin talaga raw yung church sa politics, na kung saan talagang inoppose talaga siya nung mga pastor, nung ano na Okay. yun, gano'n. Level-headed yung, actually magaganda yung ano, yung member ng church ni Abante, mga level-headed sila eh. Mga ano sila, yung mga very practical yung approach sa buhay. May Dapat madami ko ganyan. nakausap na ka-church niya, gano'n. Itong si Abante, kakaiba talaga. At saka hindi proud yung mga churchmate ni Abante sa kanya. Kasi nga, gano'n nga, parang, ano na yan, ang tawag yan si Abante, ano na yan, parang, kinabwisitan nga daw siya dahil gusto niyang gamitin yung church para sa politics. Eh, hindi trip nung church na yun na, yung mga gano'n-gano'n. Yung, kumbaga parang meron silang mga statement, kung mga political statement, kung merong mga issues na gustong ano, yung mga ganong etos ba. Tapos gusto nila rin na parang mag-block vote sila, magsuportahan, yung mga ganun sa politics. Eh, ayaw nung mga ano, ayaw nung ibang mga church. So hindi siya sa church niya, wala siya doon na parang influence na talagang wala siyang heavy influence doon. Ganun. Tapos ni-utilize lang niya yung pagka-pastor niya. I don't know, siguro para kasi ang ano eh, pag ang ganda sa credentials, parang, wow, pastor pala si congressman. Di ba? So parang alam mo yung ginagamit na lang rin niya in order to get brownie points sa mga voters. So ang dapat gawin ng church nila is sipain nila because they have, especially kung sila ay independent from the whole Baptist church, then they have the more power na sipain na to kasi isang malaking kahihiyan. Ako ay congregant doon. Aalis na ako doon kasi isang malaking kahihiyan na yung aking pastor dumidila. Tapos lifestyle check, alam mo naman na parang it doesn't, parang alam mo yan, hindi nagtatama yung kanyang pagiging. In fairness, yung mga ka-churchmate niya, di ba, after nga magsalita ng mga ka-etyosan nito ni Abante, yung ano yan eh, sa isang quad hearing, sabi niya, kayong mga DDS, parang ilang boto ang naibigay nyo sa mga Duterte, ganyan-ganyan. Tapos parang, yung kaysa daw sa mga botong naibigay nyo, something to that effect, ganon. Na parang, credit grabber. Oo, yung inaano niya na parang, marami siyang naibigay na boto sa mga Duterte. May parang pag gano'n na undertone ba yung message niya? Ganon. Di nag-react yung mga ka-church niya, kasi yung mga ka-church niya, ang sinuportahan pala nung church nila noon, si Marro. Kasi hindi tapos, oo. Tingnan mo yung kasinungalingan na yan. Oo. Tapos sabi ng mga ka-church, tapos nagsalita yung mga ka-church niya na, no, meron tayong mga ganyan, pero wala tayong parang hindi kasi para sila INC. Oo, hindi sila parang INC, hindi sila gano'n. Oo. Bakit siya nagsasalita? Parang he is speaking for the rest of the Baptist Church na binoto namin kayo na parang hindi, are you the ikaw ba yung parang speaker? Parang ang tawag dito, yung spokesperson ng Baptist Church? You're not. So, hindi ka credible. Tsaka isa kang false prophet, nakakahiya. Kung ako ang iyong one of your congregation, nakakahiyang maging isang member of your church. You are a disgrace not only to your local church but binadamay po pati yung mga ibang Baptist church kasi you're taking credit dun sa supposedly ginawa nila. It's not even, it's not, kumbaga wala ka namang effort. Tumigil ka, Abante. Ang nakakadiri pa, Tita Banin. Ha? Ang nakakadiri pa, dito ako inis na inis eh, yung nag-evangelize siya, while in kayo, mga vloggers kayo, mga tatanga-tanga kayo, hindi nyo ba alam, sa Matthew, kinembot. Nakakadiri. Ganito yan, Benny Abante. Kung kayo mga vloggers kayo, mga tatanga-tanga kayo, mali kayo. Point number 1, point number 2, point number 3, ganun dapat. Hindi parang, dahil dati sabi sa, exactly. di ba? Sabihin mo kung bakit kami mali exactly. Hindi naman lahat, hindi naman lahat ng mga, diba? naniniwala sa Bible. Hindi naman lahat Christian, di ba? Kumbaga, politics to politics. Hindi pwedeng samahan kasi nasamahan niya ng word of God, which is kahit siya hindi naman siya sumusunod. Naku, ewan ko, nakakadiri ka about. Sana naririnig mo to, nakakadiri ka, and you are a disgrace not only to the Baptist Church but also to the Christian community dahil you are one of those people na kung bakit maraming na-turn off, kaya maraming umaalis sa church in general, whether you're in the Christian community, dahil ikaw ang isa sa mga example ng mga alam mo yan, yung mga false prophets. Yun. Magkwento ko sa Tita Banin. Okay. Nung bata ako, kasi lumaki ako Katoliko eh. Lumaki akong Katoliko. So, nung bata ako, lagi talaga nagsisimba. Kasi talagang, yung
may pagka-devout din, ganyan. So, at meron ano talaga ako, nagka-choir-choir pa ako, ganyan. Yung ngayon kasi yung ermat ko, siyempre matanda na yung ermat ko, pero siya na lang yung devout Catholic, Mm, gano'n. Siya na lang yung devout, gano'n. Naalala ko nung bata ako pagkasimbang gabi, grabe punong-puno yung simbahan, as in talagang grabe talaga yung mga devotee talaga, yung mga talagang believers, talagang they really attend yung simbang gabi, inaabangan talaga, ganyan. mm, Tapos naging ano siya yung talagang it unifies the community, gano'n. Alam mo ngayon hinahatid ko yung nanay ko sa simbahan, araw-araw, papunta ng kasi simbang gabi na December 16 yung start ng simbahan. Hindi na siya. It's not even a full house. Ay, hindi na. Kasi hindi Kasi nga, ayan, katulad yan. Kasi nga, yung parang kagaya na sa politics, yung dami nilang pinagsasabing kaetyosan. Hindi kasi, for me kasi although may karapatan ka naman magsalita bilang isang mamamayan, pero for the people of the church to be really involved in politics, parang magkakaroon ka ng talagang tawag dito, what's the word? Parang conflict of interest. Oo. It's going to be really a conflict of interest dahil kung gaano kadumi. And you will be, sabi nga, abante, sabi nga, alalahanin mo, you will be, it's like, God and money. You will be, magiging ka dun sa isa. Tawag dito, forgot the word. Magiging, if-favor mo yung isa to the other, you cannot serve both God and money. So mahirap, kaya ikaw abante, wag mo na pagpilitan na ikay makadiyos. Wag mo na ipagpilitan. Kitang-kita na namin kung anong klase kang tao. Magpakatotoo ka na lang, at least expose na, and don't use the word of God kasi you're using the word of God in vain. You're using the word of God in vain. Alam mo ba, pagka nag-evangelize daw yan si Benny Abante, pinagmamalaki pa niyan yung mga expensive gifts na nare-receive niya. I heard. Ang kapal na mukha. So yan? Diba? Narcissistic. Kasi to be honest, kasi dyan sa church, marami din mas madaling, alam mo, favorite yan na place ng mga narcissistic at saka mayroong mga mental problem. Kasi nga, ang mga yung mga followers niyan, siyempre mababait at very forgiving. So doon sila nagtatribe. At yang si Abante is one of those, isang mga narcissistic. Ba't mo ipagmamalaki yung binibigay sa'yo? Saka at di ba hindi nga siya nahihiya if he's flaunting yung kanya mga mamahaling gamit. Pero alam naman natin kung magkano lang naman ang kinikita ng pastor. Alam natin kung magkano talaga lang kinikita nila. They're not making that much. Siguro maraming nagbibigay sa kanila merong nagbibigay sa kanya ng mga donation pero for you to makabili ng ganong kamamahaling gamit, may pinagkukunan ka na hindi tama. Diyos ko, very obvious. Kaya nakakahiya, parang yung niya, yung di siya nahihiya. Nakakahiya. Ako kasi may nahihiya ako para sa kanyang asawa at saka sa family niya. Unless ang asawa at family niya is the same. Nakakaawa yung family niya, kaya yung mga anak niya. Kasi syempre, pag lumalabas na sabi, ikaw pala yung anak at saka asawa ni Congressman ganito. And then, damay sila. So anyway, kaya yun, tumigil ka, Benny Abante, dahil ikaw nakakadiri ka. Totoo. Tapos talaga, natatawa ako, dun sa privilege speech niya, talagang kayong mga DDS vloggers, ibabash na naman ako. Kabash-bash ka naman talaga. Hindi naman dahil DDS kami, nakakabashbas ka dahil you are using the word of God sa sarili mong, alam mo yun, for your personal gain. At ikaw ay nakakahiya. Ano siya? Tungaw talaga tong si Benny Abante. Tungaw. Kasi it takes yung pagiging makapalamukha for you to not understand na ito yung ginagawa ko pero ito yung pinipreach ko, unless pero iba yung pagkakaintindi niya. Oo. Ito si Amir taga distrito ni sa distrito ni Abante Sabi niya matapobre yung pamilya niyan. Yung anak niyang lalaki tumakbo na counselor. Pag nasa labas yan, lagi pinapalibutan ng mga kagawad. Grabe, feeling feeling change. Di buong pamilya pala. Kaya wag niyo iboto niyan. I-straight niyo na yan sa inidoro. Yung mga tinamaan ng lintek na mga yan. Oo. Tingin ko kasi dito parang may lumabas yata recent survey. Mga taga Manila, mag-ingay nga kayo dyan. Totoo ba yan yung lumabas na credible ba yung lumabas na recent survey? Sobrang layo ni Isko sa parang shoe-in na si Isko manalo. Bakit? Bakit? Sino bang ni Isko? Sorry, Sam Versosa at saka si Hani Lacuna. Oh, I see. Si Isko, kinall out niya na yung mga kongresista dyan sa Manila. Oh, that's good. Pinag-call out niya na. Ay, pinapag-graduate nga daw si Abante. Sinabihan na. I love it. Puti nga sa kanila.
Yeah. I mean, so bakit umaano pa ba si Abante? Umaabante pa ba sa next election? Meron pa ba siyang term? Meron pa isa. Ito, Amir, kumusta? May survey na ba si Benny Abante sa Manila? Lacuna wala na, Inidoro na. Sam V versus Isko na lang. Kasi lumabas yung survey, hindi kaya ni Sam V hindi kaya ni Sam V si Isko, tingin ko. Hindi, ano na yan, shoe in a Cisco yan. Ano na, I think so. Although there are some things na hindi ko masyadong gusto kanya, but generally okay naman siya. And comparing kung kay Abante din naman tsaka ito, doon na ako doon kay Isko. Diyos ko, my God. So anyway, yung isang anuhan ko naman, yung sinabi nitong si Tambaloslos, ano daw? Justice? What did he say? Yan, oo. Ayuda is justice, sabi ni. Alam mo, Tita Banig, sa totoo lang, parang paano saan magsisimula dito kay Ano yung definition niya ba ng justice? Yan ang hindi ko kasi magkakaiba ng parang may sinabi si Marcos na I forgot. Nakalimutan ko. Ang sabi ko nga iba kasi yung definition niya nitong word na to. So yung tanong ko kay Tambaloslos, ano ba yung definition ng justice? At bakit naging injustice kung walang ayuda? Bakit ganon? Bakit hindi siya unjust? Bakit magiging injustice kung yung mga imbis na ipaayuda kasi 'di ba binawasan yung budget ng let's say education, ng PhilHealth, tapos a lot of them is going to be ayuda. Bakit hindi ba mas injustice naman yun? Na yung PhilHealth especially and the education which is actually a law, tapos ilalagay nyo sa justice. At saka where's the dignity in that? Kasi ang gagawin nyo, hindi ipamimigay nyo sa mga politiko. So yung mga tao kailangan lumapit muna sa inyo para makakuha ng ayuda. Where is dignity in that? Kung talagang gusto niya sabihin nyo dignity, parang dito sa Canada, hindi sila malapit sa politiko kasi kung meron kang subsidy, kung meron mga subsidy, dinidiretso na sa bank account ng tao na hindi. So hindi sila, kumbaga ako nung minor pa yung anak ko, nakakatanggap ako ng subsidy for him being a minor. Hindi na ngayon of course kasi more than 18 na siya. Pero wala akong nilalapitang politiko and wala akong utang na loob sa kahit sinong politiko kasi tax ko din naman yun tax ko rin na pinabalik lang sa akin. So kung gusto nilang maging kung yun talagang gusto nila na say it's justice, then give the people the dignity. Hindi dapat dadaan sa inyo. Dapat diretso na yan. Tsaka kailangan may proper process kung sino identify nila na kailangan talaga ng subsidy. Kasi when you talk about justice, ang kaakibat nun kasi fairness. Yeah. And when you seek for fairness and justice, ibig sabihin merong imbalance sa fairness, di ba? Ano yung unfairness na ina-address ng ayuda? At saka bakit ano yung unfairness? Oo. Ano yung injustices na ina-address ng ayuda, Martin, di ba? Kung ang sinasabi ni Martin, kasi tingin ko, ang dyan kasi ni Martin is that, kumbaga parang magkakaroon ka ng access sa pera, may pera ka. So, ibig sabihin, kumbaga, meron kang share ng wealth ng resources ng Pilipinas or something like that, ganyan-ganyan. Doon niya inaangkla siguro yung very, very shallow niya na definition ng justice na fair access sa government resources. Siguro ganun yung inaano niya. However, it's not the doon. Oo. Pero I think yun yung pinaghuhugutan niya ng justice eh. Ay siguro yun ang gusto niya sabihin sa atin na para mapaniwalaan natin siya na tama yung sinasabi niya, pero alam natin na hindi naman talaga yun ang gusto niya punteryahin. Ang gusto niya talaga silang humawak ng pondo ng gobyerno. At bakit akap? Bakit hindi malasakit? Oo. At saka ang justice, ang justice dito, i-define muna natin yung injustice na nangyayari. Ang injustice na nangyayari, yung mga Pilipino, putang ina, nagtatrabaho, nagpapakakuba araw-araw. Hindi nakakaipon dahil sa taas ng bilihin, hindi makapag-enjoy kasi walang pera, hindi makakain ng gusto nila. Araw-araw nagtitiis ang ordinaryong Pilipino para sa shitty life. Makahanap ng trabaho, alipin ng corporate world, alipin sa mga bills, alipin. Ngayon, pag binigyan mo sila ng ayuda, will it alleviate the suffering of the Filipino people? No, it's not. Okay? So ayuda is never justice. Hindi yan justice. Ayuda is just it. Ayuda, aid. Yun lang yun. It answers for the meantime. Hindi yan ang hustisyang hinahanap ng mga Pilipino. Ang hustisyang hinahanap ng Pilipino, makapagtrabaho kami dito sa Pilipinas ng may dignidad.
kumita ng pera at doon sa perang kikitain namin, hindi kami mangangamba na pag nagkasakit kami, mamamatay kami sa kahirapan. Kanina At i si Ate Mo Jay, tinanong ko sa kanya kasi ang mahal ng bills eh. Kasi syempre nag-COA naman siguro, nag-COA yung nanay niya, nakaipon, ganyan-ganyan. And so, naubos yung naubos yung na-exhaust daw yung ipon nila, yung kinuwento kanina ni Tita Mo Jang, ni Ate Mo Jang. Naubos yung ipon nila. Pero nakabayad naman sila ng mga hospital bills. Yun yung injustice dito sa Pilipinas. Tangina, pag nagkasakit ka, then that's the end of you. that's the end of your yung poverty. Ako at saka yung iba pang mga middle income dito na mga nilalang dito Instant sa Pilipinas, poverty, no? we are just one sickness away from poverty. Ang poverty. Diyos Pero ko, anong justice dyan? So pag binigay mo ako ng 5,000 putang ina mo kang Martin ka, justice yon? pero Ah, pero yun, tanggalin ina natin mo. yung subsidy ng PhilHealth. Di ba? So, anong logic na meron tong mga tinamaan ng mga magaling na to? You know what? Ang gusto ko na nga mangyari sana, and I don't know it's going to happen, and I wish it happen, yung mga talagang yung mga dapat sa mga politiko talaga na corrupt, talaga eh. Death penalty. Totoo. Death penalty. Totoo. And if Oh, they say, I really want to go after Martin Romualdez kung maging presidente si Inday. I yes, hope people would really prosecute Martin Romualdez and all of them. Take all the wealth na inamas niya Yes. by using his office. Dapat yun yung number one niya priority. Kasi, and then if people will say, okay, dapat isama nyo rin yung ang mga Dutertes. And for me, you know what? Kung isama man sila, well, then so be it. Kasi alam ko, si Digong naman, sinabi niya na kung meron man akong ginawa, then I will be accountable to my action. Hindi siya nahihiya. Haharapin nila. Itong mga to, kaya ba nilang harapin? Kasi alam nila mali yung ginawa nila eh. At least itong mga Duterte, ang sabi niya, haharapin namin. Kung ano yung ginawa namin, we will be accountable for our action. And whatever happens, so be it. Diba? Nagkakalita ng tayo ng dinig. Teka, natawa ko. Justice. Ayun naman kasi, nagkakalita ng dinig. Ang tatama ng utak, diba? Martin Luther King. Justice. Diyos ko, my gosh. Nakaka-stress. At yung gusto nilang gawin na ipa-impeach si Sara, it's from the sound of it, they're really having a hard time. Na parang ipustro ito. Alam mo, sabi ko nga and the only thing, ang isa lang na ammunition talaga naman ng mga Duterte is that hindi sila corrupt. Because if they were, ang bilis nito. Ang bilis nila ma-impeach, ang bilis. Pero right up to na, 'di ba? Kahit nga si Dilima, 'di ba? Yung sa interview, yung sa hearing dati, ang dami niyang gusto niya daw kasuhan si Duterte, pero wala siyang makitang proof. Kaya hindi na puso yung kaso. Up to now, wala kayong makita, kaya nahihirapan kayo. Na-impeach. And now, at magtataka kayo kung bakit ang mga tao is siding with them. Of course, they're not perfect. They're not. Pero kung between two evils, ang mga tao, siyempre, pipiliin nila yung lesser evil. Hello? Diba? So now, ano nga yung sasabihin ko? You can't, it's hard. Parang it's hard. So, feeling ko, ewan ko lang, hindi ko lang kung ang iniisip ni Sara, if she is going to resign, or parang feeling ko, parang wala naman siya pakialam kung ma-impeach siya. Feeling ko lang naman And I think, ang gusto niya lang is, okay, i-post through niyo yung impeachment. Mukhang marami siyang alas Kaya hindi siya natatakot At ilalabas ko lahat. And from there, kasi iniisip Kasi alam mo kung bakit Tita Banig marami siyang alas? Ang daming lumalapit kay Inday na mga aggrieved. Yung meron talaga mga hawak talaga na, yung talagang mga kasi ang dami ng binalasubas nitong gobyerno. Gobyerno to, no? Grabe. Like I said, sabi ko nga, ang pinaka-potent na example that we are actually under the martial law, yung talagang dictatorial na sagad na to na katulad nung tatay niya na levels ng diktatorya, yung panggigipit sa mga negosyante. Kasi grabe talaga yung mga panggigipit ngayon sa mga negosyante. Ang wisit kasi dito sa administration na to, ang galing-galing mag-collect. Ang galing mag-collect, taxes, ganyan. Napakahusay mag-collect as in. Talagang grabe yung basta pakabig. Pagkatapos, ang mga nahihirapan ngayon, yung mga importer, yung mga traders, yung mga nakadepende yung kanilang mga negosyo at mga kabuhayan dito sa Pilipinas base sa mga inaangkat nila sa ibang bansa. Ay, naku. Pinahihirapan. Sila yung legit. Sila talaga pinahihirapan talaga sila ng wagas, as in. Pero yung mga smuggler, syempre. diba? Nakakampi nila.
Mm. So that's why I'm saying na siguro naisip ko siguro ang sabi ni Sarah, I don't really care kung ma-impeach ako, pero during the impeachment process, eto yung mga lalabas na information. Mm. And then so be it. Mm. Kasi parang ano hindi feeling ko naman talaga itong si Sarah reluctant president talaga to eh. Oo, hindi niya hindi niya inaambisyon. Hindi niya inaambisyon, and then this is talagang ginalit ito ng mga Marcos at ng mga supporter ni Tamba at mga supporter. Kumbaga they pushed her to the limit, and so edi tingnan natin kung ano yung mga bala, pero feeling ko ang daming bala ni Sarah. Kasi dati naiinis ako sa kanya, hindi siya kumikibo eh. Ngayon, nakubibo siya at sinabi niya na lalaban niya na to up to the end. At ako Pero hindi pa nag-o-offend si Inday. 'Di ba yung lumalaban si Inday nung itong mga nagsasalita na siya and what not, ano yon, defensive. Kumbaga hindi pa siya nag-o-offense. Panay ano pa yon, panay defense pa yon yung ginagawa niya. Kaya mas exciting pag umopensa si Inday kasi I'm pretty sure may balang matindi to. Baka oo, nuclear weapon malapit ng siya dala. ng ano. Baka feeling ko nuclear weapon ang dala ni Inday eh. So kung masisip niya, sabi nga ni Digong, 'di ba sabi niya, ang sinasabi niya dati is that if I go down with you, so be it. Ang feeling ko ganun din ang sinasabi ni Sarah na if I go down, then di sama-sama tayo. And then we will see. So that's the exciting part. So ang masasabi ko lang is Sarah is that I am praying for you and your family na malagpasan nyo ito. Ako kasi feeling ko naman kung ma-impeach si Sarah marami pa naman Duterte eh. And then for the meantime, pag nawala na si Sarah, edi ang magkakagatan to sinatamba sila at ang mga dilaw. And that's the fun part. Tingnan natin kung sino matitira. But yeah, ang magandang play diyan kasi for ako, I really believe that it is Martin Romualdez who's more eager na matanggal si Inday Sara sa impeach si Inday Sara rather than BBM. Kasi si BBM, ano niya insurance policy niya. Insurance policy niya, diba? exactly. Kaya nga siya nagbigay na ng statement na no, it's not gonna do anything good pag pinano ganyan. So perhaps legit yung kagustuhan ni BBM na hindi siya ma-impeach, ganon. So it's really going to be a matter of who's going to prevail. Tamba or BBM. Si Marcos. Kasi pag once nawala na kasi si Sarah, ang susunod na niyan si Marcos. Alam niya yan eh. Siya ang susunod, and it's so easy. It's very, very easy for them to get rid of Marcos. So kung nasipa na yan ng dilaw nung 1986 di ba? And if there's anyone na alam kung paano tagihin ang political career nitong mga Marcos, mga yellows yun. Especially sa mga nangyayari ngayon, it is very, very easy for them to kick out na Marcos. Kaya insurance policy niya talaga si Inday. Kaya tama yung sinasabi mo. It is Tambi versus BBM right now. At sino ang mas malakas? Tingnan natin. So sa akin I don't want ayokong ma-impeach si Sarah. But then again, we do not know kung ano mangyayari in the future. Baka na, we'll see. Basta ang alam ko lang parang feeling ko gusto rin ni Sarah matuloy yung impeachment process, and then she can lay down all the aces at ang kanyang nuclear reactor. So yun lang po. Maraming pong salamat at hopefully I will be able to join again kapag hindi na ako busy sa aking love life. Yes. Ay, gusto ko na mabisi sa love life, Tita Banig. Yeah, I've been busy with that, and it's been maganda ang nangyayari. So one day. Yes! I love it. Siyempre, attributed yan kay Sas. Sinanggit ako sa si Sas. Si Sas lang ba ang moist? Ayan. So yun, wish me luck. Congratulations for being so moisturized. Maraming salamat po sa inyong lahat, and maraming salamat Joey for giving me the time as always. Of course. Bigyan na po natin ng opportunity po yung iba. Maraming pong salamat sa inyong lahat. Yung mga gustong mag-join, may link akong nilalagay dyan. Ito po yung StreamYard na link. Ayan, yan po ang daan. Yan po ang hagdan para makaakyat sa backstage. Ayan. Sige po, marami pong salamat. Goodbye po. Ayan. Thank you, Tita Banig. Hello, Duterte lang. Hello, Duterte lang. Ano, wala. Hello. Ayan, yan. Hello, Duterte lang. Ayan. Hello. Good morning, ma'am. Madam. Good morning. Apo. Yeah, oo. Regarding din kay Tamba. Balustos, no? Talagang, ang sa akin kasi, talagang plano talaga is to destroy Duterte. Magaling na strategist talagang gago.
Si 'Di ba? PRRD. Oo. Ay, ano, Ngayon ano, sorry. Ano, hindi ko na-catch. magaling na strategy si Tambaloslos galing sa paninira sa Ah, Duterte, oo. mm, 'Di ba nawawala yung mm, impeachment dahil parang mahina talaga yung iaano nila kay Sara. mm, Biglang lalabas yung kakasuhan si Duterte, go sa ICC, sabi ng Quadcom. Tapos 'di ba lumabas yung PhilHealth mm, na naalarma sila, nagalit ang mga tao, bakit nawala. Tapos nilabas din nila ngayon yung Sara Duterte third impeachment. 'Di ba? Ang nakikita ko talagang parang tong si Tambaloslos at si BBM talagang to destroy Marcos, talagang parang gusto nila. Sila na lang talaga. Kawawa tayo, kawawa yung mga Pilipino. Tayo mga Pilipino. Kaya dapat sige lang, tuloy lang laban. mm, Dapat magparami lang. Ako lahat ng lumalabas sa FB, tinatawanan ko lang yung dinidislike ko, tapos nagko-comment ako. Dapat ganun lang din gawin natin eh. Yung mga naniniwala sa mga Duterte at sa mga tamang, na gumanda ang Pilipinas. mm, Dapat talaga nakakaasar, nakaka-high blood, sabi nga ni Tamba, di ba? mm. Justice is ayuda. Putang inang gagong po. Di ba? Parang, palagay mo Gago. sa amin, Gago talaga eh, no? pera-pera lang. Putang ina Oo. mo pa ako nga. Tapos syempre, ang ano ko rito, yung mga tao ba, hindi Mm, natin kontrolado yung ibang tao na nahihirap. Lalo hindi ko naman na-underestimate sila. Kasi sa mm. hirap ngayon talagang kakagat ka sa pera eh. Pag Oo. naayudahan ka, kung mahal ng bilhin, di ba? Oo. Putik yan, talagang lahat nag, nag, naghihirap eh. Mayaman, mahirap na lalo. Ang dami ngayon, sa kalye, namamalimos, kakalabitin ka na lang. Tapos, di ba, parang Mm, yung mga batang kalye, taong kalye, dumami na naman. Ibig sabihin talaga, naghihirap. Tapos yung krimen, ang dami, di ba? Nag-aaway na halos, konting ano lang, mainit ang ulo ng tao, nag-aaway ka agad. Dahil walang pera eh. Kasi pera talaga kailangan eh. mm, Tang-inang, sorry sa word, tang-inang gobyerno to. Si BBM, putik talaga ako. Wala talaga eh, bobo, gago. Parang mm, wala talaga sa sarili. Kala niya parang barangay ang hawak niya eh. Tangina, iniisip niya hindi siya nag-iisip ng PhilHealth, di ba parang, inaano pa niya na marami daw pondo. Clueless talaga siya, kaya tama sa Shelo Magno eh. Hindi naman ako din kay Shelo, alam ko mga dilawan niya. Pero tama rin siya, nakita ko sinabi niya na clueless si BBM. Bobo, gago. mm. Putang na, Dati karamihan pa naman natin. natin sinasabi yung mga Dutertista. Dati pa naman namin sinasabi yan na clueless talaga si BBM sa nangyayari. It's Ang just that akin, finally, itong mga yellow na to, nakikita na rin nila yung nakikita natin. oo. Mm, Parang hindi lalaki, putak na. Parang hindi barako. Yun ang nahanap ko eh. Yung lalaki who can decide right there and then. Talagang, mm, like Duterte, hindi pwede yan. Di ba? mm, Putang inang tao to, bakla yata to, gago to. Sa lahat nakita mm, kong lalaki. Alam mo, tayong mga lalaki, pag alam natin mali, lalo na di ba, sa pamilya, hindi mm, natin ina-allow yung ganun. Stop it, di ba? Parang ganun. Ito wala. mm, Putang ina, uto-uto. Siguro pag nasubuan, bumaba tama nito, sinusubuan lang to ng cocaine. Tapos, mm. ano na naman siya? Talagang Lutang na wala eh. naman. Oo, bangag na naman. Hindi sa totoo lang. Tingnan mo. Minsan, nung palat nakita ko sa interview, namamaga yung mata niya. Parang, Mm, di ba? Sabi ko, may sakit atong tao na to. Tapos yung parang natutuyuan ng laway, gano'n. Alam mo yun? mm, Yung po, sabi ko talaga, tuloy-tuloy pa. Kawawa tayo. Kaya sa akin, sa mga TBS, diretso lang, sige lang. Sabi nga, mm, laban lang. No? Yung mga dilawan, alam ko pumapasok. mm, Alam mo, Joey, di ba? I was born talaga, 86, inabot ko yun. Tapos, di ba, Aquino, minura natin, tinanggal natin si Marcos dahil alam natin, diktador, ninakaw ang pera ng bayan, bumagsak ang Pilipinas. Ito mga dilawan, Cory, di ba, 30 years din silang namayagpag. Putang ina, may nangyari ba? Di ba wala? mm, Ina, 50 years behind tayo.
galing ka sa ibang bansa, galing ibang bansa. Sa China lang po, ang ganda nila. Sa Hong Kong, di ba? Saudi, lahat ng mga napuntahan ko lang na Dubai, UAE. Ang ganda nila. Putang ina tayo hanggang ngayon. Behind na behind eh. No? Ibig ko sabihin. Walang Tapos nangyayari. proud po si Tambi na sabihin na ayuda is Oo. justice. Putang ina, sabi ko nga, Pilipino, matatalino, uto-uto lang ba tayo? Magalit naman kayo. Mm. Putang ina, nakakahiya. Tingnan mo sa Indonesia. Yung health ano nila, di ba libre na sila halos? Puta dito, yung pilit nga 18%, kaya 20% pag nagbayad ka ng bill sa ano eh. Mm. Sa hospital eh, na-hospital na ako eh, nagbill ako ng 58,000. Alam mo, nakuha ko lang sa PhilHealth 18,000 na ano pa yon. Yun lang ang parang nabawas sa bill ko. Tapos nagbill uli ako nung nakaraan. Na ano na naman ako. Saglit lang Saglit lang na tumaas yung presyon ko. Na-dextrose ako dyan sa Santa Maria. Putik yan. 11,000, sinisingil ako. Mga 3 hours lang ako. Tapos sabi ko, ba't ganun? Ganun kamahal. Yung semi-private Santa Maria, yung hospital dyan, pala private yun. Akala ko public. Tapos senior citizen ako. Pinakita ko yung card ko, at least nabawasan ako ng 3,000. Nagbayad ako ng 8,000. Sabi ko sa anak ko, sabi ko na, uwi na tayo. Okay na ako. Ibig ko sabihin, putang ina, sa mahal. Nakakatakot na magpa-hospital eh. Kung wala kang pera, buti may ipon akong konti. May pera ako nun. Kung wala akong pera, patay na ako. Wala nang tutulong sa akin. At hindi ka mamamatay sa bill. Bigla kang mamamatay doon, mas maatake ka lalo eh. Pag nakita mo yung babayaran mo, no? Oo, grabe. Bakit sa iba, sa Saudi, sa iba putang hospital nila, parang yun ang priority nila. Yung mga tao, yung ngayon, ang dami, wala. Hindi mo bibigyan. Iayos nyo naman po, tamba. Mamamatay din kayo ako. Sana nga Kaya mamatay si Sarah, si Sarah, sabi ko, sorry talaga. Sabi ko nga mag 3 o'clock habit ko pag alas 10, pagdasal natin, sabay-sabay. oo nga eh. Hindi kinakaya mo. Alam mo si Sarah, she's just waiting. Talagang sabi ko, ito yung sugo na lang sa atin eh. Iba yan si Sarah. Sarah is more, yung dugo niya na tapang is more thicker than sa tatay niya. Why? May dugong German yan. Aliman. Zimmerman yan. Kaya kita mo, yung tapang niya, sabi ko, bilib ako dito. Ganyan dapat ang leader po. May isang salita. Meron. Sa tama lang po. Poprotektahan yung mga tao niya, di ba? Oo, poprotekta. Kita mo, yung mga tao niya talagang, yun yung ano eh, yun yung, di ba yung may kasabihan na, na if your leader is, a lion can lead 100 dogs and act like a lion. Kasi yung leader nila is a lion. But a dog cannot lead a pack of lions because the lions will act like a dog. Ganon. Pag si Inday kasi yung leader, pag ang leader mo ganun katapang, tayo lahat tatapang din eh, 'di ba? Tatapang din tayo eh. At saka kasi yung nangyari kay PRRD, 'di ba? Yung kay PRRD, yung mga marami namang tao nun si PRRD na not necessarily mga maka-Duterte or what, iba pa nga dyan yellow eh. But they performed well. They performed fair enough because magaling na leader si PRRD. Dragon siya eh. Lion siya, dragon siya. Ganyan. So, yung mga cabinet members, yung mga talagang pabonggahan sila ng resulta, pabonggahan sila ng ano. But with BBM now, si BBM po siya. Ano nga niya eh, defense secretary niya si Gibo eh. 'Di ba? At si Gibo, gusto pa natin niya mag-cabinet kay PRRD kasi nga matalino, magaling. But what did Gibo under the BBM administration? Nagpakantot sa Amerikano. Wala nga eh. Yan mga taong to, walang paninindigan eh. Talagang hindi tulad ni Duterte. No? Meron pa naman, marami pa dyan. Hindi lang makaporma, hindi lang makapagsalita. Tangin ng congressman nga natin, 300 ilan sila. Tapos nakikita mo lang Quadcom. Tapos yung mga sila Al Francis Chua na yan, tapos sila ko, bakit hindi nagsasalita yung iba, no? Joel Chua, Al Francis Chua, coach yun ng Ginebra. Oo, sorry. Oo, utang na, dapat nga mag-coach na lang yun, hayop na yun. Di ba? Bakit ibang congressman walang tumatayo? Pinapayagan nyo yan, tangina niyan, si Tambalusdos, ginagago kayo, ginagago taong bayan. Wala na bang matapang dyan? Wala na bang putang inang tatayo dyan? Na isang congressman, putang ina ako, tatayo ako dyan sa plenary kung gano'n. Tang ina nyo, itigil natin to.
Ano si Mm. Marcoleta lang? Marcoleta, medyo dapat isa ang Tinatanong ko 'yan sa mga ano 'no, sa mga kakilala ko nga sa Congress. Sabi ko, bakit walang tama, tumatayo oo. diyan, ganyan, bakit walang nagsasalita? Kasi parang sabi ko parang ang weird naman na ano, Talagang apparently napaka-weird, no? may ano Talagang naman, oo, may mga tumatayo naman, may mga tumatayo. Yun nga lang kasi hindi sila nabibigyan ng attention dun, hindi sila nabibigyan ng highlight kasi nga initsapwera na sila. For example, si Kong Ungab, Sino? Kong Ungab, yung ano siya, congressman Oo. to from ano, congressman to from Davao, Davao City, second district or third district, something like that, ganyan. Ano ang tawag dito, ang style daw kasi ni Tamby, kapagka kunwari 'no, may mga funds na ibibigay sa mga congressman, ganyan, gusto niya sa opisina niya kukunin, gano'n. Yung para sa mga program ng mga congressman, yung paakap nila, paano nila, anong tawag dito, yung mga paakap, mga tupad, AIX, ganyan. Yung pampamudmud sa constituents nila, gano'n. Ngayon 'pag ikaw may prinsipyo ka, siyempre 'di mo pupuntahan si Tamby. Yes, ma'am. Dapat, Hindi ko siya ang pupuntahan at akin all. dyan, oo. Ang akin Ayun, dyan, so ma'am, yun, si Kong Ungab daw talaga, ba't ko siya pupuntahan? Hindi ko siya pupuntahan. Ayun. yes. So Pero ngayon kung dapat, pagka kumontra ka sa kanila, ang nangyayari hindi sa walang tumatayo, may tumatayo, it's just that pagka tumayo sila at lumaban, they are ano 'no, they are put in oblivion sa Congress kasi marami sila diyan, eh. So wala na yun siyang na nga, boses. ma'am, eh. Yun na nga, Naging ma'am, eh. Ako, ma'am, hindi ako naniniwala. Puro duwag pa rin sila. Wala nang likes dyan before ng mga talagang like Senator Soc Rodrigo, yung matatapang, yung magagaling. Ibig ko sabihin, ma'am, hindi dapat takot ka. Dapat gumawa kang way para maisabi mo sa tao, puta, pumunta ka sa kalye, magsasalita ka doon. Ipakita nyo, putang ina nyo. Talagang wala kayong bayan. Putang ina. Hindi ganoon. Tatahimik kayo, binoto kayo ng tao, ginagago na ang bayan. Tahimik kayo. Putang ina naman. Ano ba naman to? Kita mo itong makabayan black. Wala na nabayaran yung mga gagong yan, di ba? Tsaka yan, ibang ano yan, kaliwa yan eh. Pero yung mga people, democratic loving ka, putang ina talaga ako, namapamura ako. Walang tumatayo. Even sa Senado, bato, tumayo ka, punta ka ng kalye. Kung talagang matatapang tayo at labanan niyang mali, pakita niyo yung pagiging Rally the people na. Pilipino. Oo, rally the people. Ate, Tama question. sila, nakita ko sila, Ma'am Lorraine, na yung ikaw, narinig kita, puta. Dapat si Sas kayo. Dapat ganon. Tayo, wala tayong power. Vlogger kayo pala. Wala eh. Pero dapat yung may kapangyarihan. Yung congressman may tatayo. Even mayor ka. Putang ina, talagang magwawala ka. Maliho to, sir. Diba? Bakit ginano to na? Puro ayuda tayo. Dapat itong mga pondoan dapat natin, yung PhilHealth, yung education, dapat ilibre na natin ng tao. Ang laki ng pera natin na ninanakaw. Putang ina naman sila lang namamayag. Gusto ko. Maawa tayo sa Pilipinas. Ako, I'm calling you out, guys. Lalo na itong mga congressman, even the Senate, mga senator, putang ina. Ikaw, Villanueva, wag kang puro bunganga, putang ina, tiga Bulacan kang naturing. Dapat ipakita mo, kumontra kayo, putang ina, bakit? Porkit masarap buhay nyo dyan. Diba? Di ba kayo naawa sa bayan natin? Huling-huli tayo. Ang layo natin sa Hong Kong, sa Vietnam, sa Thailand, naghihirap pa tayo sa bigat. Putang ina, sila may mga train na, high-tech na sila, robotic na sila, tayo, putang ina, karitela pa rin hanggang ngayon. Putang ina. Sabi ko nga, kawawa tayo, Joey. Sige lang, tuloy mo lang yan. Laban lang, wag kang titigil. Nakita kita para kang talagang kulang ka na lang, umupo dyan sa kong. Pero baka ikaw kung nakaupo dyan, puta, pinagmumura mo yan. Dapat may ganon. Oo, tama kayo. Dapat may ganon. Alam natin mali. Puta, nag-aral tayo lahat. Ano tayo? Uto-uto? Tanga, gago? Ang daming lawyers. May lumabas na naman, na-release na naman yung bar. Putang na, taon-taon na lang, puro abogado. Tapos mga doktor, lahat. Di ba, wala na magawa. Nag-abroad. Negosyo, wala na magawa. Pero kung tama ang gobyerno, tama ang presidente, putang inang bibigyan to. Wala. Kaya kay Sara tayo. Si Sara po, may lahing Aleman yan. Hitler yan, hindi siya magpapatawad, sinabi niya. Uubusin niya yan. Tama lang, ganon eh. No? Yung mga tarantado talaga. Pero napakabait sa tao, kita mo. Napakabait siya. Alam niya yung ginagawa niya. Kaya si Sara, lagi kong kinokomment. Sara is my president, tapos yung flag, tapos yung peace, saka yung heart ng mga comment ng mga lalabas ng mga mainstream media. Wala, mainstream media, puro gago. Puro bayad yan. Wala nang tama dyan.
Wala Mhm. sila, nako, ma'am ako, naghihintay lang, sige lang ang buhay, gano'n. Pero hopeless na ako, walang pag-asa sa Pilipinas. Wala pa sila pa rin uupo. Si Tambak, Oo, wala true. kang mangyayari sa atin. Lumaban na tayo, tanganan, calling out, Congressman Richard Gomez, pagpakalalaki ka, putang ina, mga tulpo na yan, basagin mo ng basagin. Dapat may Oo. lumabas. Walang lumalabas, ma'am. Walang tumatayo. Tangina, takot kayo? Eh, siguro ang ano 'no, Duterte lang, yung ang tawag dito, yung yeah, I think, it's about time na rin sa mga ano, sa mga at least kumbaga parang i-meet nung mga for example, nung mga Duterte aligned senators, i-meet nila yung mga taong frustrated na sa government. Para Oo. makita rin naman para makita rin nung mga nating mga Dutertista na parang, oh, at least kahit papaano meron kang suporta dun sa mga nakaupo, dun sa talagang may hawak ng powers. Ayun. Mm. Mas yeah, I think ano ako dun, agree ako dun. Para meron talagang mag-rally, alam mo yun, para mas lalo Yes, oo. dumami yung tao. Kasi ako ano tawag dito, ako sa'kin talaga importante talaga dito sa laban na 'to, ma-convince talaga natin yung ano 'no, men in uniform to protect us. Isa pa yan, And isa pa yan, mga yan. in order to convince the men in uniform to protect us, kailangan makita nila na marami tayo, yung undeniable we are the undoubted majority. Ayun. So yun.